Alright mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang reaction video again. Eto nga galing ulit ito sa ating Pinas News Insider. May update kasi sila doon po sa nangyari kay, sinasabi dito parang Diwata. Sino ba yung Diwata? Di ba si Tori to? Ito ang balita. Wait lang po. Pinas News Insider nating mahal, nasa description yan. Ito po ang title kasi. Breaking news, sobrang pahiya sa PNP. Yan. Senator Lacson isiniwala tinatagong baho ni Diwata kaya sinibak. Yan. Question mark din po yan at aalamin natin kung bakit at ano ba talaga ang meron dito. Bakit siya bigla ang inalis? Hindi natin ine-expect na ang dahilan ba talaga yung sinabi niyang lahat ng adik pangit. Yan, parang kinukutya siya dahil sa ganong ang tawag dito. Sinabi niya, kaya daw tinanggal, etc. Kung ano pa man yan. O isang diversion na naman ba ito dahil doon sa flood control, no? Nawala na nga yung bike kami, natabunan na eh. Kailangan pa rin yun. Ipaalala natin yun kay Sir Marcoleta. At alam na nga ho natin, magkakaroon na naman at babalakin nilang magkaroon ng investigasyon sa flood control doon po sa Kongreso. Okay na po. Okay na ho kami kay Marcoleta. Kaya wag nyo na masyadong guguluhin. The best na yun doon. Kaya titignan natin kung anong kalalabasan at ano naman ang kinalaman ni Tori dito. Ba't kaya siya biglang tinanggal? Mayroon ba siyang bagong posisyon? Yan, aalamin po natin yan sa pamamagitan ng Fiverr ni Juan. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiverr ni Juan. Alright. Maaasahan. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiverr ni Juan. Ay, sana meron na dito sa amin yan. Okay, i-play na ho natin ito. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Kinumpirma ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na si Police Lieutenant General Melencio Nartates ang susunod na chief ng Philippine National Police. Kapalit itong si Police General Nicolas Torre III na tinanggal sa pwesto. Kaninang umaga nga nang kinumpirma ng Malacanang ang tuluyang pagtanggal kay General Torre batay sa memorandum nitong Executive Secretary Lucas Bersamin. Yan po'y inisyu o may petsa Lunes, Agosto 25. Nakasaad sa liham ang agarang utos kay General Torre na relieve na siya sa pwesto effective immediately. Bilis. Hindi naman binanggit ni Bersamin ang dahilan ng pagsibak kay Torre. Umaalala, Hunyo 2, nanumpa itong si General Torre bilang 31st Chief ng Philippine National Police sa Campo Crame sa may Quezon City sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si General Torre ay nagsilbi bilang hepe ng pulisya sa lalawigan ng Samar, Quezon Galing yan, City at maging sa Davao Region. Sa huling posisyon, Tapos tumalon siya na parang, sangre. Nag-trending to, di ba? Tinan mo, yung posisyon. Para siyang sangre nung tumalon. Pamunuan niya ang operasyon ng pulisya upang ipatupad ang arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy, ang pinuno ng Kingdom of Jesus Christ na kinasuhan ng human trafficking at iba pang patong-patong na kaso. Yan patong-patong na kaso. Totoo talaga ako sa talon nito no? Talon niya ng isang ng isang kagalang-galang na PNP chief. Tingnan nyo. Na kinasuhan ng human trafficking at iba pang patong-patong. Hey! Di ba? Yun yung talon. Hindi, syempre, baka nakikarried away lang. Pati yung boxing niya, no? Kending-kending. Sana di na lang niya pinakita. Alam mo, ewan ko ba no? Ito lang yung PNP chief na masyadong makontrobersyal. Ito yung madalas pag-usapan. Kadalasan puro hate ho ang nababasa ko. Pwera na lang kung mga taga-kabila. Ito madalas nakikita ko to laging, sa bagay may Facebook siya, no? Kaya mabilis kumalat po yung mga video niya. Yan. Kending-kending. Kasi ito meron na naman, bago na naman, sangre talon, no? Kaya tuloy siya nababash. Akala niya siguro pag nakikita siyang ganyan, magaling. Magaling naman talaga, no? Pero dito parang pumilantik Parang pumilantik lang. Pero nabilib ako yung may mga iba siyang video na gano'n, tapos yung baril, labas niya yung baril niya. Pwede yun, mga gano'n, magagaling. So bagay kasi may Facebook to Kaya hindi mo masisisi, gusto niya rin siguro mag-post. Na kaso. Noong Marso ng taong kasalukuyan, bilang hepe ng Criminal Investigation and Detection Group, inaresto ni General Torres si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte batay sa arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court para yan sa umano'y crimes against humanity.
Samantala, inihayag naman ni Senator Panfilo Ping Lacson na lumampas sa kapangyarihan si Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III. Naka! Lumampas sa kapangyarihan. Ibig sabihin, ito ba yung nag-a-appoint? Question mark lang. Tanong, a-appoint siya dito, mag-a-appoint, ganyan. Hindi naman pala siya pwedeng magganon. Sa pagkasabik niya sigurong bilang maging PNP chief, wala president style na rin siguro. Nang hindi nito ipadaan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang desisyon na alisin si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang Deputy Chief for Administration o Second in Command. Ayon kay Senator Lacson, ang pagtatalaga at pagbibitiw sa mga miyembro ng Philippine National Police Command Group, Deputy for Administration, Deputy for Operations, at Chief of Directorial Staff ay dapat na aprobado ng Pangulo o ng dating official chairman ng National Police Commission o NAPOLCOM. So, ang nakikita ho natin dito, ibig kong sabihin, nagdesisyon siya ng sarili niya. So, nagdesisyon siya, sige, mag-appoint kita o kaya tanggalin kita, appoint, tanggal. Kailangan pa pala ng basbas ng presidente. Siguro tinabla niya or hindi niya binaypas niya, no? At ng kalihim ng Department of the Interior and Local Government. Gayunpaman, iginit naman ni Senator Lacson ng pag-alis kay General Torre bilang hepe ng pambansang pulisya ay nakasalalay lamang sa kapasyahan ng Pangulong Marcos. Tiniyak naman ng senador na mananatiling matatag ang moral ng pambansang pulisya kahit panasibak si Torre bilang hepe. Ayon sa senador, natural lamang na may mga opisyal at tauhan ng pambansang pulisya na malapit kay General Torre ang makakaramdam ng pagkakadismaya. Gayun pa man ay ginit ng senador na ang mga miyembro ng organisasyon ay sinanay bilang mga profesional na handang sumunod sa anumang legal na utos mula sa nakatataas na otoridad. Ang mahalaga ngayon anya ay magkakaroon ng maayos na transition at transfer of command and authority upang hindi maapektuhan ang pangunahing misyon ng Philippine National Police. Gayon din ang pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan para sa kapakinabangan na rin ng taong bayan na kanilang sinumpaang silbihan at protektahan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng News 5 12 minutes ago. Paliwanag ito ni Senator Lacson bakit biglang sinibak si General Torre. Dating PNP chief ito kaya alam niya yung halakaran. Okay, he acted beyond his authority. Sumobra. Gumawa siya ng bagay-bagay na wala sa authority niya. Yon ang summary ni General Senator Lacson. Inihayag ni Senator Ping Lacson na lumabag sa patakaran si Police General Nicolas Torre III. Kaya pala, hindi nito ipadaan kay President Bongbong Marcos ang desisyon na alisin si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates bilang Deputy Chief for Administration or Second in Command. Okay, ito ang payag. Normally, the designation and relief of the members of the PNP Command Group, Deputy for Admin, Deputy for Operations, and Chief Directorial Staff should be cleared with the President or at least the ex-officio chairman of the NAPOLCOM, also the Secretary of Interior and Local Government. Saad ni Lacson na dati ring na silbing PNP chief. Nitong August 6 lang nang itinalaga si Torre si Nartates bilang head ng Area Police Command for Western Mindanao. Nagpalit sila ng pwesto ni dating PNP spokesperson Lieutenant General Banac na itinalaga naman ni Torre bilang number 2 man. So, ito, mayroon akong nabasa rin na post ni Mr. Rigoberto Ticlao, parehas sila ng sinasabi ni Senator Lacson. Wala na sa kapangyarihan ni General Torre yung i-relieve mo yung second in rank. Tole, hindi lang second in rank Deputy Chief for Admin, Deputy Chief for Operations,
Basta yung mga directorial staff. Hindi niya ba alam yun, no? Hindi pa siya na-inform. O kaya, nung naging PNP na siya, hindi niya ba alam yung mga ganong rules? Nakakatawa naman kung ganun. Tapos lahat yan 3-star rank. Hindi mo pwedeng tanggalin kung hindi dadaan sa NAPOLCOM or Oo. even the President. Ang ginawa ni General Torre, Oh. on his own, nirelieve niya. Ay! No, overpower! Akala niya, ba't ganun? Hindi niya ba alam yun? Wala bang nagsasabi sa kanya na, ito lang ang pwede mong gawin, ito lang, PNP chief ka. Sa PNP chief, ito yung mga dapat mong unahin, gawin mo yung ganito. Yan. No? Siguro ilang beses na siyang pumalpak kasi nga nag-demo rin siya sa presidente. Ito'y base lang sa opinion ko, di ba? Naalala nyo nung nag-demo siya, tapos mali, yung quick response, no? 3 minutes. Yan. Namamali-mali siya doon sa harap. Ewan ko lang sa presidente. Kaya siguro nakakailang check na siya na malapit ka na, ha? Malapit ka na. Ito, nagre-relieve pa pala siya. Nagtatanggal, nag-a-appoint, parang ganun ba? Ayon sa pagkakaintindi ko sa napapanood natin, ha? Kaya nasobrahan talaga. Ito, Kaya pala. ito yung post ni Mr. Rigoberto Tiglao. From Ay. one of my chat groups, why Malacanang ousted Nicolas Torre as PNP chief? Nicolas Torre III lost his post as chief of PNP on August 26. August 25. Ngayon, effective today. Just 3 months after stepping in the role. The palace move came after a heated clash with National Police Commission and Interior Secretary John Vic Remulla. Okay, the breaking point, a controversial reshuffle. At the center of the conflict was Torres' decision to reshuffle senior police officers without NAPOLCOM's green light. Okay? On August 6, he reassigned Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. to Western Mindanao and promoted Lieutenant General Bernard Banac into PNP's second highest post. Hala! Anong pinagagagawa nito ni General Torre? Kung ako sa kanya, naging PNP chief ako, tara, gawin nating mas maayos itong pamamalakad natin. Ganun ho sana. Kaso, pag may krimen na nababalita, balita ko parang nag-post pa to na wag basta-basta maniniwala sa mga post. Di ba nga, tumataas yung crime rate. Sa kanya naman, parang ibinabalita niya na bumaba na yung crime rate. Imbis na umaksyon sila, gumawa ng paraan para sa mga ganyan. Pag may nakikita silang mga crime rate pa, mga crime, di aksyonan nila, gawa nila ng paraan, gumawa ng matitinding mga aksyon, magpatrol, etc. Kung ano pa man, basta sila lespo eh. Sila magagaling sa ganyan eh. Sana yun yung mga unahin. Kaso siguro, appoint dito, appoint dyan, papasikat, 3 minutes, 5 minutes, quick response. Hindi mo naman kailangan talagang eksaktong 3 minutes or 5 minutes hanggang 10 minutes. Basta mas mabilis kang dumating, okay na yun. Basta dumating ka, kaysa wala. Tapos may nababalitaan pa ako pag hindi nakarating, tatanggalin agad yung mga ganon. Ewan ko lang kung totoo yun. Pero wag naman ng mga ganon. Gumawa kayo ng, kumbaga professional ka eh. Dapat professional ka talaga pagdating dyan. Kaso ito, kung ano-ano na atang pinagagagawa niya. Kaya sa lahat ng PNP chief, ngayon lang ho ako nakakita ng ganito. Na masyadong makontrobersyal, parang karamihan ata, hindi siya ginagalang. Yan ang nakikita ko eh. Ewan ko ngayon kung saan siya pupulutin. O baka may bagong posisyon na naman siya na hindi natin alam na yung papalit at yung magiging plano nila kay Torre. Kasi parang nababalita ata, parang isusunod daw si Bato. Di ba dati may ganon, no? Na si Bato ang isusunod sa dahig. Yung may etc. Mga ganyan. Okay, tuloy muna natin, NAPOLCOM quickly struck back through Resolution 2025-0531. It ordered Torre to roll back the changes, stressing that third-level appointments needed commission approval. Torre refused to budge. Ayun. Defiance in public view. Instead of backing down,
Torre doubled down on August 18 flag raising ceremony in Camp Crami. He introduced Banak in his new role and brushed off the issue as an administrative matter. His line, ito yung kanyang speech eh. No order, no obstacle, no challenge can break our unity and our commitment to the nation. Pasikat Was nga talaga. widely read as a direct swipe at Napolcom's authority. Kahit ako, nung mabasa ko itong mga ganito, sabi ko, wala ni, delikado. Na-foresight ko na may mangyayaring Hindi maganda. pataasan ng sino ang masusunod, Torre o Rimulya? Okay. Nakita ko na, Rimulya will prevail. At ito na nga nangyari. Oo. Clash of authorities. The dispute underscored a deeper power struggle. While the President appoints the PNP chief, day-to-day supervision rests with the DILG Secretary and Napolcom. Yun. So, alalahanin natin yun ha. Ang PNP chief, he is not, hindi yung lahat na lang gusto niya. Day-to-day operations ng police, sinusupervise yan ng National Police Commission. Parang ang lumalabas dito, sinusulit niya yung pagiging PNP chief niya sa pamamagitan po ng mga parang ako malakas. Appoint ko sa ganito, tanggalin ko sa ganito. Gano'n, no? Yun ang nakikita ko sa kanya na sinusulit niya yung kapangyarihan niya. Yun ang nakalimutan ni General Torre. Right ko, nakalimutan o hindi niya alam. Hala. Dapat ang mga pulis ginagalang. Sinusubukan naman ho natin. Kaso may mga nakakatawa talaga eh. Torres' refusal to acknowledge that balance of power was seen as a challenge not only to Napolcom but also to Rimulya, who had grown increasingly frustrated with what he reportedly viewed as Torres' arrogance and disregard for protocol. The palace steps in. On August 25, Executive Secretary Lucas Bersamin signed the order that sealed Torres' fate. The memorandum was blunt. His relief was effective immediately, and he was instructed to turn over all matters for a smooth transition. A short but eventful tenure, 85 days. Torres' term lasted for 85 days, yet it was marked by bold, GG agad, sometimes heavy-handed decisions. Bakit ganun? Ba't parang ang bilis, no? Ang bilis mawala yung mga PNP chief nila. He set a 5-minute response rule for Petro Ito Manila lalo. Towers. Sacked 19 officers for misconduct and relieved 8 police chiefs for poor performance. He also became the first PNP chief, Philippine National Police Academy graduate to rise to top of the 280,000 strong force. His dismissal serves as a reminder, no matter how high the rank, the police remain under civilian oversight. And crossing that line comes with consequences. Yan. Tama ito. So, salamat at naayos na ang problema. Kasi pag hindi nila ginawa ito, ano nang mangyari sa ating PNP? So, good luck kay General Torre sa kanyang future. Kung ano ba ang future niya sa So paano na? Ano nang magiging future niya? Pero ako nagdadalawang isip pa rin ako eh. Pwedeng diversion to. Sa bagay, marami talaga. May yung mga foul niya, sinabi na dyan. Pero may isa pa akong tinitignan. Baka diversion lang din to o may plano silang higit pa na may konektado po sa Duterte. Nagiging ganun tuloy ang isip ko. O siguro yung iba din, nababasa ko, na diversion lang ito para mapagtakpan yung flood control. August pa lang. May September, October pa na baka ulanin pa tayo. No? Wag naman sanang magbaha pa ng sobra-sobra. Pero kapag ka nagbabaha po, isang paalala yon na binida po ni PBBM yung mga flood control. Ganito sana, no? Nung binida niya yung flood control, bago niya sana gawin yun nung SONA, nung unang SONA niya nung pinagmalaki niya yung flood control, sana chinek up niya muna lahat yon kung ito'y legit. Ibinida eh. Tapos walang nakita yung tao, kaya nagalit ang maraming tao. Tapos sinabi mo pa, nandyan lang naman yung mga yan. Overwhelming lang. Tapos nung sumunod na tag-ulan, sinabi mo, wala naman pala kahit isang natawag doon, hollow blocks, wala. Di nagmumukha tuloy siyang kengkoy. Ang sa atin lamang, halimbawa, ikaw,
bilang isang presidente ka, may report na dumating sa'yo. Tignan mo muna kung legit yung report na ibinigay sa'yo bago mo isona. No, ganun sana. Ano ba yan? Trabaho yan bilang presidente. Tignan mo kung legit. Ang daming dumarating mga report sa'yo. Tapos, sasabihin mo sa SONA, ganito, ganyan. Tapos magugulat ka, magbabaha. May flood control, binangga Tapos ngayon, helicopter ka, turo-turo lang. Ang sa atin lang, ngayon nagsasalita tayo ng ganito, sabi against sa government. Pro-Pilipino po tayo, kaya natin nagugustuhan ng mga Duterte kasi nga maganda ang pamamalakad ng Duterte. Natikman na ho kasi natin. Ngayon, yung papalit, ganyan ng ang performance, matutuwa ba kayo? Buti sana kung after po ng noy-noy, naging ganito, kamot ulo lang tayo. Kaso nakatikim ho kasi tayo na magandang pamamalakad ng mga Duterte. Kaya dapat yung susunod maganda rin ang pamamalakad. Kahit hindi mo mahigitan, pantayan mo lang, okay na yon. The best na yon. O kaya kahit medyo angat ka ng konti, o kaya kahit mas mababa ka ng konti, pantay, ganyan. Hindi yung katulad ngayon. Uunahin mo yung survey, uunahin mo parang mind conditioning yung mga tao na mas mataas ng tiwala kay PBBM, yung mga magtrabaho po, ganun lang. Yun lang naman yung susi. May nabasa nga akong nakalimot ako, ano ba yun? Integrity ba tawag doon sa pagiging tapat? Ewan ko kung tama ako, no? Sa buhay daw, integrity, knowledge, may mga iba-iba pang kailangan para po sa buhay-buhay. Ngayon, ang pinakauna daw dapat, maging tapat ka. No? Maging tapat ka. Kasi yung pagiging tapat mo, pag nawala yon at inuna mo yung talino, inuna mo yung iba pang mga bagay, kung hindi ka naman tapat, magigiba at magigiba ka. Yun sana wala Siguro hanggang dito na lamang tayo. Wala na tayong oras, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Pag nakarating kayo hanggang dito, isang comment lang po. Sobrang saya. Kapag hindi nyo pa nakikitang napupusuan ko, pinapalipas ko pa kasi ng 1 o 2 araw, no? Sabihin nyo lang dyan, Duterte pa rin. Maraming salamat po sa inyong panonood. And break it down. Yo.